Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung kaninong energy to. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate kaya piliin niya na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo na sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. Give me the message for collective, yung current energy. Kaninong energy to, okay? Meron ditong 6 of Cups. Give me the message. Kaninong energy to? Nakikitaan ko dito, no? Meron ditong Scorpio, Cancer, and Pisces. 10 of Swords. Oh. Okay. Give me the message. Knight of Swords. Give me the message. Meron ako nakikita dito, Scorpio, Cancer, and Pisces, Gemini, Aquarius, and Libra. Aries, Leo, Sagittarius. Okay, nakikita ko dito. Yung bang tipo na nagsimula kayo sa matatamis na pananlita, matatamis na ligawan, ano? Pero humantong sa bangayan, ganun. Okay, humantong sa away, gulo. Ayan. So, meron ditong tao na nasasaktan sa sinapit ng sitwasyon, okay? So, nakikita ko dito, meron ditong argumento, kaguluhan, pangyayari, na kung saan, ano, meron ditong nagkaroon ng separation, away, gulo. Ito na yung napifeel ko, no? Pero ganun pa man, ano, meron ditong tao na, alam mo yung tipo na, humahanap to ng yung nagninilay-nilay to, hinahanap niya yung balance niya dito. Kasi hindi niya akalaing gagawin to ng tao na to, okay? Meron ka ditong tao na sweet talker, yung magandang manalita, talagang nakakahulog ang kanyang mga sinasabi, yung kanyang mga gustong mangyari. Pero ganun pa man, no? Nafe-feel ko dito na sweet talker man to, ito din yung nagbigay ng masakit na experience na naranasan mo, ano? Ito lang yung nakikita ko. Pero ganun pa man, ano? Nafe-feel ko dito yung balanse, okay? Nahanap mo na ngayon yung balanse sa buhay mo, okay? Kumbaga, nakikitaan ko dito na inalagaan mo yung sarili mo eh. Meron ako nakikita dito yung iba sa inyo, meron ka ditong tao or kadiling na nasasaktan sa naganap dito. Kumbaga, humahanap to ngayon ng, alam mo yung tipo na humahanap siya ng kasagutan, nagninilay-nilay itong tao na ito, humahanap siya ng sagot sa lahat ng nangyari, okay? Kumbaga, humahanap to ng balanse at nakakamit niya yung balanse niya dito eh. Kasi napipil ko dito na meron ditong tao na may pagka-spiritual, okay? Kumbaga, yung ba tipo na naganap na eh, wala nang mangyayari pa. So, pakawala na, ganun. Okay? Kumbaga, nagkakaroon dito ng malawak na pangunawa sa naganap dito, okay? Ito lang nakikita ko. So, nakikita ko rin dito na may Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, and Taurus, Scorpio, Cancer, and Pisces, Gemini, Aquarius, and Libra. So, nakita ko yung 666, okay? 666. So, meron ditong mensahe sa'yo na mag-focus ka kung ano yung goal mo sa buhay mo, okay? Huwag kang mag-focus sa mga masasakit na experience, okay? Kumbaga, yung angel number 666 nagpapahiwatig na magtuon ka sa layunin mo sa buhay, magtuon ka sa paglago mo, magtuon ka sa sarili mo, okay? So, nakita ko dito sa 666, meron ditong paggising or pwede rin ginising tong connection na to, okay? Pwede rin nilayo ka dito eh, kasi meron ka ditong tao na bolero, matamis magsalita, pulos pangako, pero meron siyang kasinungalingang ginawa. Pwedeng natuklasan mo to, okay? Ito lang na-feel ko. Merong Year of the Horse. So, nakikita ko rin dito, no, na inalisan mo to, or pwede rin sabihin
nasa healing process ka sa panahon ngayon, no? Ito lang nakikita ko kasi lumabas ang Nine of Swords. So nakikita ko dito na hanggang ngayon nagdaramdam ka pa din, okay? Or kung hindi man ikaw ito, no, meron ditong tao na hanggang ngayon na hindi pa rin nakaka-moving on sa sitwasyon, nagdaramdam pa rin, nababalisa, pwedeng hindi makatulog, ano? Isip na isip, ganon. Pero ganon pa man, ano, minumungkahi dito na binibigyan ka dito ng lakas, ano, na mag-focus ka sa sarili mo. Kasi nakita ko yung 666, then meron din 999. So, nakikitaan ko dito na may pagbabago, may ipagkakalob sa'yo dito. So, may naman, no, hanapin mo yung balanse ng buhay mo. Huwag mong ibuhos yung lahat ng attention mo dito sa tao na nanakit sa'yo, okay? Bagamat magaling siyang manalita, meron siyang ginawang kasinungalingan sa'yo, pakawalan mo na to, okay? Kasi nafe-feel ko dito na itong nangyayari sa'yo ay, kumbaga, blessing in disguise. Kumbaga, masasabing blessing to kasi nilayo ka dito hanggat maaari ay tinanggal ka dito kaya nafe-feel ko dito na meron ditong mas ipagkakalob sa'yo kasi nafe-feel ko dito hindi habang buhay na masasaktan ka. Kumbaga yung nararamdaman mo ay panandalian lamang para mailayo ka sa ganyang pain kung magdudusa ka pang matagalan. So nakikita ko dito tinanggal ka dyan tinanggal ka sa ganyang sitwasyon dito sa tao na to para mahanap mo yung sarili mo, okay? So minumungkahi dito na mag-focus ka sa sarili mo, mag-focus ka sa paglago mo. Ayan, kasi nakikita ko dito na mahanap mo yung kasagutan sa mga tanong mo. Pwedeng magising ka dito, okay? Give me the message. Give me the message. So, Ace of Swords reverse. Sa panahon ngayon, wala ka pang lakas, ano? Wala ka pang lakas para makaalis dito kasi nasa healing ka pa kumbaga marami ka pang tanong sa sarili mo, marami ka pang yung matipon naguguluhan ka pa sa emotion mo kasi nasasaktan ka normal yun sa isang tao na masaktan talaga na alam mo yung minahal mo tapos ikaw ay niloko, ano, so normal yun na talagang masaktan ka, mahirap talaga yung proseso para mag-healing sa ganyang pangyayari, ano, pero ganun pa man, ano, sinasabihan ka dito na subukan mo kasi pagsubok naman at yung pagbabago ay malaki yung posibilidad na parating kaya mainam, ano, dun ka tumungo sa mas malaki pang darating sa buhay mo, okay? So nakikita ko dito wala kang lakas, feeling defeat ka, feeling mo hindi ka naging matagumpay dito, okay? Maraming nawala sa'yo, pero ganun pa man, no, kahit ganyan yung emotion na nararamdaman mo, minumungkahi dito na kaya mo yan, okay? Give me the message. Give me the message. So, meron ka ditong the tower. O, diba, ginising ka dito, okay? Tinanggal ka dito sa masakit na pangyayari. Kumbaga, ano, hindi naayon, ano, hindi ipinagkalob ng tao na to sa'yo, okay? Kumbaga, yung tower dito, buo pa kung makikita mo, tower, buo pa. Then, winasak, ano? Kumbaga, si Tadhana na yung kumilos para magkalayo kayo dito ng panibago. Pwede rin sabihin na nilayo ka dito para hindi ka labis na masaktan, okay? Ito lang yung nakikita ko. So, ito yung bagong simula sa'yo. Ito yung ipagkakalob sa'yo, no? Renewal para sa iyong sarili. Kumbaga, sinasabihan ka dito na ibangon mo muli yung sarili mo. Nalugmok ka man, okay? Pero nakikita ko dito na itong pangyayari na ito ay protection para sa'yo, okay? Kasi nakikita ko dito na pinoprotektahan ka dito para hindi ka labis na namasaktan, okay? So, yung nangyayari sa inyo, pwede rin sabihin na disaster to, pero blessing to para sa'yo kasi nilayo ka dito, okay? So, ito lang yung nakikita ko. So, tingnan natin dito yung kung ano pa yung karagdagang mensahe sa'yo. Give me the message. Ayan, tumalsik to, fears. So, nakikita ko dito, no, meron kang takot na nadarama. Pwede rin sabihin na itong naranasan mo ay pwedeng takot ang iyong nadama. Okay? Yung tipo na
ayaw mo nang lumabas or pwede ring sabihin na meron ng babatikos or pwede ring sabihin na anuhin ka ng tao, okay? Sabihan ka ng hindi magaganda sa pangyayari, okay? Pero ganun pa man, no? Minumungkahi dito na yung takot na nadarama mo ay maalisan mo yan, okay? Kasi may new beginning dito eh. Ito lang nakikita ko. Kumbaga, yung takot na yan ay ikaw yung gagawa ng paraan para harapin mo yung takot na yan, okay? Kasi ikaw lang din ang makakagapi sa takot na nararamdaman mo. Kumbaga, yung takot na yan, pwede rin sabihin yung emotion mo, pwede rin yung mga iniisip mo sa mga hinaharap, or pwede rin ikaw, maedad ka ng tawa, no? Kumbaga, takot ka mag-isa, okay? Pero ganun pa man, ano, minumungkahi dito na merong dahilan kung bakit nangyayari yan. Kumbaga, sinasabihan ka dito na tanggalan mo yung mga takot na nararamdaman mo, okay? Kasi nafe-feel ko dito, ibabangon kang muli dito eh, okay? Kumbaga, trust the process, let go mo siya and hayaan mo si God yung kumilos para sa'yo. Kasi yung takot mong yan, mapapalitan niya ng galak, okay? So, meron ditong bring new hope. So, new love, di ba? Yung sinabi ko kanina, takot ka mag-isa. So, meron ditong parating na bagong magmamahal sa'yo. Sinasabihan ka dito na huwag kang mawawala ng pag-asa, okay? Lalo-lalo na sa larangan ng pag-ibig, okay? Hindi mo aakalain kung sino yung magmamahal sa'yo eh. Kaya may naman magtiwala ka sa proseso ni God para sa'yo. Kasi meron siyang ipagkakalob sa'yo na hindi mo akalaing marireceive mo. Okay? Kumbaga, minsan sa mga masasamang pangyayari, dun mo pa nakikilala yung tamang tao, ano, or pwede rin sabihin sa isang lugar or biglaan mo itong makilala, biglaan mo itong makasalubong or maraming pamamaraan no, kung paano siya kikilos. Kaya lang sinasabihan ka dito no, na huwag kang mawawala ng pag-asa, okay? Malawak yung kapangyarihan ni God para bigyan ka ng panibagong magmamahal. Ayan. So, give me the message. Wait lang, meron ako nakita dito. So, meron ditong love. Talagang meron parating na bagong magmamahal, no? Kung ano man yung mga nawala sa'yo, kung ano man yung kabiguan na naramdaman mo, asahan mo, yan ay merong kapalit na bago. Okay? So, nakita ko dito, meron dito magkaka-interest sa'yo na sobra yung affection. Okay? Excuse me, ay, nabibigay ako. Pasensya na, kung narinig niyo. Talagang, hindi ko mahirap magpigil. Ayan. Give me the message. Ano pa yung mensahe? Ayan. Meron ka dito na anxiety. O, di ba ikaw nagkakaroon ka ngayon ng mga problema. Ang dami mong iniisip. Ang daming gumugulo sa kaisipan mo kasi lumabas ang 9 absurd and 10 absurd. Huwag kang mabahala. Huwag kang masyadong mag-alala. No? Kumbaga, ipagpaubaya mo kay God, okay? Magdasal ka, manalangin ka, kasi yung takot na nadarama mo ay mawawala yan, maniwala ka, okay? Napagdaanan niya ng lahat, okay? So, minumungkahi dito, magtiwala ka sa proseso niya, ayan. Kasi, i-renew ka niyan eh, okay? Ito lang yung nafe-feel ko, kung nasasaktan ka or bago ka palang nasasaktan ngayon, dahil sa betrayal or pwede rin sa panlulokong ginawa sa'yo, no? Sinasabihan ka dito na magtiwala ka kay God, okay? Kasi siya yung hihilom, siya yung bubuo sa puso mong wasak, yan. Siya lang yung kaya makahilom yan eh. Kumbaga, minumungka dito. Kapag iniwan ka ng, alam mo yung tipong, kapag iniwan ka ng tao na minahal mo, ano, ang isang hindi mag-iiwan sa'yo ay ang Diyos. So, kaya, kapit lang. Ayan. Give me the message. Yan, tumalsik to. So, meron dito, independent. So, patungo ka ngayon sa pagiging independent. Maybe ngayon nakakaranas ka na. May mga tanong ka, paano ako, pag nag-iisa ako, kumbaga, nape-pressure ka, ayan. Pero ganun pa man, ano, tanggalan yan. Kumbaga, magtiwala ka, okay? Kaya mo yan. So, papunta ka dito sa pagiging independent. May pagbabagong magaganap sa'yo. So, meron ditong divine intervention, time for reflection. So, ito yung time na kailangan mong baguhin yung sarili mo, ano, ayusin yung sarili mo. Kasi nakikita ko dito, once na ikaw ay nababalisa, yun yung nagre-reflect sa mukha mo, di
nababahala yung mukha mo. Pero kung pag binago mo yung sarili mo, no, nag-ayos ka, yun yung magre-reflect sa'yo, okay? So, nakikita ko dito na inilayo ka eh. So, ito yung time na nililinis ka, hinihiling ka, okay? Or minumukha dito, mag-healing ka, ihilo mo yung puso mo. Huwag mo munang pag-iisipin tong mga nanakit sa'yo. Ayan, ito lang yung mensahe, no? Nakita ko yung 15-15, okay? Ayan, thank you for watching. Love and peace.